Sa ibang balita, may kaugnayan pa rin dito mga tol sa nangyaring pag-atake ng Russia sa Ukraine. Panoorin naman natin ang report mula rito sa UNTV News and Rescue. Sabi rito, Chernobyl Museum, mga bahay at train station sa Kiev lubhang napinsala sa pag-atake ng Russia. Panoorin natin itong report. Yan oh. Yun, yung mga missile yun, yung dumadaan na yun. Gumuguhit sa lakas ang tunog ng Oreshnik hypersonic missiles na Grabe. pinaulan ng Russia sa siyudad ng Kiev sa Ukraine, linggo ng gabi oras sa Ukraine. Matapos ang magdamag na pambobomba ng Russia, tumambad ang kalunos-lunos na sitwasyon sa buong siyudad. Maraming gusali ang nasunog, Magdamag binomba, no? palengke at mga bahay ng mga sibilyan na nadamay. Ayon sa ulat, ito na ang pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Ukraine. McDonald's. Hindi lang isa, dalawa, kundi aabot sa 10 hypersonic missiles at daan-daang ballistic at cruise missiles ang pinaulan ng Russia. Parang mas malala yung nangyayaring gera dito, no? Kaysa dito sa US-Iran, no? Kasi dito makikita mo talagang ano na siya, yung residential area na ito, mga residential buildings to. Diba? Water facilities, kailangan ng mga tao yun. Tapos yung pamilihan, kailangan din ng mga tao yun, no? Hindi na to yung tipong mga military base ang tinatarget, mga military facilities, mga military assets. Kasi halimbawa Iran, di ba, tinitira nila yung mga base ng Amerika dito sa Gulf States. Ang tinatarget nila, mga base militar. Dito naman, Israel naman, ang tinatarget naman nila dito sa Iran, yung mga missile din ng Iran, mga base militar ng Iran, di ba? Yung mga facility ng mga militar ng Iran, di ba? Yun yung tinatarget nila, ganun din ng US. Pero dito sa labanan dito, talagang kasama na pati yung mga pinapakinabangan ng mga mamamayan. Ganti umano ito sa pag-atake ng Ukraine sa isang college dormitory sa Styrobil kung saan 21 estudyante ang nasawi at mahigit 40 iba pa ang nasugatan. Well, may nangyari ding mga ganito doon sa Iran at 'di ba, meron ding isang eskwelahan, all girls school ata 'yon, tinamaan at marami ding nasawi ng mga estudyante doon. So dito ganun din. Ang cafe na ito, nagbukas pa rin sa kabila ng may nakakalat pang mga debris. Kakabukas lang noong Sabado ngunit nawasak agad kinabukasan. Malas naman ang negosyo nun. Iyak talaga siya no? Kakabukas lang ng negosyo niya, no? Tapos biglang, yun agad, naging abo yung mga pangarap Ay naku po, digmaan talaga. Malungkot man, namigay ng libreng kape ang mag-asawang si Yevhen at Olena, ang may-ari ng Cafe Hogo sa kanilang mga kalugar. Ang Cafe Hogo ay ilang metro ang layo sa pamosong Chernobyl Museum. Bakita mo nga naman talaga, ando dun pa rin yung niya, no, pagiging tao niya. Sa kabila ng nawasak yung kanyang pero magandang advertisement na rin yan mga tol, sisikat yan pagkaayos na lahat. Naglalaman ng mahigit 20,000 artifacts mula sa 1986 nuclear disaster. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, 1 buwan pa lang ang nakalipas nang gunitain nila sa museo ang anibersaryo ng trahedya. Ngayon, ito na mismo ang napinsala ng agresyon ng Russia. We Museum. built a big museum to honor all the people who saved lives to others. The Museum of Chernobyl. And we showed the world it. And today they destroyed it totally, the missile attack. Then several buildings, and also they attacked hospitals and they attacked kindergartens and schools. So, Alam niyo yung mga museum, napaka-importanting bagay niyan sa isang bansa. Kasi nandiyan dyan sa museo, lahat ng history, artifacts, di ba? Katulad nito, itong pinakita. Binild to ng Ukraine para mabigyan ng alaala o makita pa ng mga susunod na henerasyon yung history nila. Halimbawa rito sa Pilipinas, di ba, meron din tayong National Museum, lahat ng mga bagay na parte ng ating history nandoon na pwede pang makita ng kasalukuyan na hindi na inabot yung mga bagay na yun at ng mga susunod pang henerasyon. Pero dito, sinira na ng Russia. what we have to do?
Hindi rin naniniwala ang Ukrainian leader na gumaganti ang Russia sa kanila, kundi intensyon talaga silang atakihin. Anya, hindi ang Ukraine ang nagsimula ng gyera, kundi ang Russia. They also always say that They always say that and it's not true. it is not true. They understand that we always respond. They began this war. So it's not the question who is the first or who is the second. They began this war. Sa bagay, may punto rito si Volodymyr Zelensky. Russia naman talaga nagsimula niyan nung 2022 'di ba? Sila yung unang umatake. And the most important thing, when we see that when we respond, we attack their military goals. When they do attacks, they kill civilians. It's not the front line. Anya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lider ng mga kaalyadong mga bansa gaya ng France at Norway para sa kailangang tulong. Bradley Robuza. Malupit. Ibang klase tong Russia, mga tol. Ano ang inyong masasabi tungkol dito sa ating napanood na mga balita? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion at reaksyon. Pwede kayong mag-comment sa ibaba. No, hanggang sa muli, mga kapatid.